Mainit na balita, pinasok ng mahigit 100 pulis at tauhan ng National Bureau of Investigation ng isang hotel sa Pasay. Para yan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ilan pang tinutugis na akusado. Kaugnay sa 289 million peso road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro na questionable umano. Ayon sa PNP, CIDG, NCR, sa hotel na yon, pinaniniwala ang nagtatago ang 3 opisyal ng SunWest Incorporated. Bukod sa kanila, 2 pang individual mula sa SunWest ang kabilang sa mga akusado sa kasong malversation of public funds at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang ibang detalye sa operasyon ng mga otoridad sa Pasay, ihahatid namin maya-maya lang. International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagbaba ng desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Ngayon pong araw, alas 5:30 ng hapon, oras sa Pilipinas. Kaugnayan sa inapilan niyang interim release o pansamantalang paglaya. Sabi ng Duterte Defense Team, pumirma ng waiver ang dating Pangulo para hindi humarap sa pagbaba ng desisyon. Malalaman sa naturang pasya kung palalayain pansamantala ang dating Pangulo habang dinidinig ang kanyang kasong Crimes Against Humanity. Kaugnay po yan sa extrajudicial killings noong drug war. Iginigiit kasi ng Duterte Defense Team na mahina na ang dating Pangulo kaya hindi na nila dapat siyang ikulong. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na mas mahalagang tutukan ang pagsusuri ng mga eksperto sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis kesa sa pasya sa interim release. Sa Disyembre, ang deadline ng pagsusumite ng expert opinion sa kondisyon ng dating Pangulo. Ang fitness to stand trial ang idinadahilan ng Duterte Defense Team para ipagpaliban ang confirmation of the charges hearing noong September 23. 99% confident kami na hindi papayagan ng apela niya. Bakit? Sa kasaysayan ng ICC at dun sa parametro, yung parang criteria ng interim release, talagang hindi pasok sa banga ang sinasabi na kagustuhan ni Duterte. Mas importante, fitness to stand trial. Ito yung may medical issues ni Duterte, doon nakabaling. Dito sa interim release, legal issues na lang ito at apela na ito sa isang nabasura ng request. Nag-prayer vigil ang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang hinihintay ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay sa apela niyang interim release. Balita ang hatid ni Jomar Apresto. Nagdaraos ng prayer vigil ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa headquarters ng PDP Laban sa Santa Mesa, Maynila. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson ng PDP Laban, iba't ibang relihiyon ang nagsama-sama para ipanalangin na pumabor sa dating Pangulo ang desisyon ng International Criminal Court o ICC para sa apelang interim release habang dinidinig ang kanyang kaso. Si Duterte ay nakulong sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Nagsimula ang programa ng alas 7 kagabi at magtatapos mamaya ring alas 7 ng gabi. Ilan sa naabutan namin dito sina dating Energy Secretary Alfredo Cusi at dating Migrant Workers Secretary Abdullah Mamao. Nang tanungin naman namin si Attorney Topacio kung kumusta ang kalagayan ng dating Pangulo. Very restricted ang access sa kanya pero from what I heard from those in the know ay he is very hopeful. Kami po ay umaapila na because of his advanced age at saka yung kanyang health, if only for humanitarian reasons, hindi naman yan flight risk, hindi naman magtatago yan, may karamdaman yan. Sinabi naman ni Topacio na handa na rin sila para sa gagawing kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo, November 30. Nakiusap na rin umano sila sa mga dadalo na iwasan ang kaguluhan para hindi na maulit pa ang nangyari noong nakaraang kilos protesta. Hindi pa raw malinaw sa ngayon kung dadalo sa programa si Vice President Sara Duterte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi kumbinsido ang ilang mambabata sa mga pahayag ni dating Congressman Zaldico tungkol sa insertion sa budget. Ang paliwanag sa naturang budget insertion nakapaloob sa confidential letter umano niko sa Pangulo na inilabas ng dating kongresista. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez.
Noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Tulad ng kanyang sinabi sa videong pinost noong Martes, inilabas ni dating Congressman Zaldico ang kanya umanong confidential letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang 7 pahinang sulat, pirmado ni Ko. Walang nakasaad na petsa rito. Bagamat sinabi ni Ko na ipinadala niya ito sa Pangulo noong Pebrero. Hindi rin malinaw kung paano ito ipinadala sa Pangulo. Walang anumang marka na natanggap ito ng Malacanang o ng Office of the President. Sa liham, sinabi ni Ko na sumulat siya sa Pangulo para magpaliwanag dahil pakiramdam niya na akusahan ng Kamara na ginulo nito ang 2025 budget, gayong sinunod lang naman daw nila ang National Expenditure Program na isinumite ng ehekutibo. Binanggit din ni Ko sa sulat ang umano'y 100 billion pesos na budget insertion na hinihiling umano ng Pangulo. Sabi ni Ko na paulit-ulit daw niyang tinanong kung inutos nga raw ba talaga ito ng Pangulo. Kinumpirmaan niya ni Nooy Budget Secretary Amena Pangandaman at dating PLLO Chief Undersecretary Adrian Bersamin na utos nga raw yon ng Pangulo. Sinisiri ni Ko si Nooy Senate President Chis Escudero kung bakit daw lumobo ng husto noon ang budget ng DPWH nang mas malaki pa sa budget ng edukasyon. Gusto raw kasi ni Escudero na magkaroon ng 200 billion na alokasyon ang Senado na ang malaking bahagi ay ipapasok sa mga proyekto ng DPWH, kaya kinailangan magbawas sa pondo sa ibang departamento. Nagbabala pa raw siya kay Escudero na hindi pwedeng mas malaki ang alokasyon ng DPWH kaysa edukasyon, pero nagbanta raw si Escudero na patatagalin ang budget deliberations para magkaroon na lang ng reenacted budget. Ito raw at ang hininging budget insertion ng Pangulo ang dahilan kung bakit naging mas malaki ang budget ng DPWH sa edukasyon, bagay na hindi raw alinsunod sa saligang batas. Itinuro rin ni Ko ang staff ng Senado na siya raw may kasalanan sa kinwestiyon noong mga blanco sa Bicameral Conference Committee report sa 2025 budget at hindi raw ang mga tao ng Kamara. Binanggit din ni Ko si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon kay Ko, sa opisina raw ni Bonoan, nag-aaway-away umano ang mga broker at mga kontraktor dahil daw nakapagbigay na ng mga anyay advance. Hinimok pa ni Ko ang Pangulo na i-review raw ang mga naging desisyon ukol sa budget at imbestigahan ang papel ng Senado at ng mga pinakamalalapit na kaalyado ng Pangulo sa malakihang realignment sa budget. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Escudero, si Bonoan at ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni Ko. Ang ilang mambabatas naman na aming nakausap, hindi raw kumbinsido sa mga pahayag ni Ko. Hinimok nilang bumalik ito sa bansa, panumpaan ang lahat ng kanyang sinasabi at humarap sa korte. Dapat niyang ihain ito sa proper forum and then make himself personally be able to at least make these complaints, before the courts so that he can also be given the due process, to make all these allegations come into light before the proper forum. Umuwi siya. Mahirap malaman kung ano yung nasa utak ni Zaldico. But if you look at the statements, it's very serious accusations, but at the same time, sabi lang niya yon. Ang iniintay ko ay maglabas siya ng supporting evidence, lalong-lalo na yung independent corroboration. Dapat bumalik siya dito, iharap niya yung mga kaso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naka-full alert na ang Philippine National Police para sa kilos protesta kontra korupsyon sa Linggo, November 30. Ayon sa PNP, magpapakalat sila ng mahigit 15,000 pulis para sa rally. Pagtitiyak daw ito ng maximum visibility ng pulisya at makakaresponde ng mabilis kung kinakailangan. Inaasahan ng PNP na aabot sa 300,000 ang makikisa sa kilos protesta sa Luneta Park sa Maynila at People Power Monument sa Quezon City. Sa ngayon, wala naman daw silang natatanggap na banta sa seguridad. Puspusa naman ang preparasyon ng iba't ibang grupo para sa isasagawa ng kilos protesta sa Cebu City.
Pangungunahan ng rally ng Archdiocese of Cebu. Inaasahan daw nilang 5,000 ang lalahok sa linggo. Naghahanda na rin ang lokal na pamahalaan para matiyak na magiging maayos at matiwasay ang kilos protesta. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay chairman matapos tambangan sa Masantol, Pampanga. Chris, anong nangyari? Connie, inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pananambang maging ang kanilang motibo. Ayon sa pulisya, pauwi galing sa isang birthday celebration si Kapitan Jinkin Kiambao ng Barangay Balibago ng Tambangan. Dead on arrival siya sa ospital. Sinusuri na ng pulisya ang mga nakalap na ebidensya sa crime scene. Sa tala ng pulisya, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, aabot 6 na punong barangay na sa Pampanga ang nasawi sa pamamaril. Nagdulot naman ng baha at landslide ang ulang hatid ng shear line sa ilang bahagi ng Luzon. Sa Puntod, Apayao, nasawi ang isang lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Barangay Aurora. Sa search and rescue operations, na-recover ang bangkay ng biktima. Hindi na isinapubliko ang pagkakakilanlan ng biktima alinsunod sa hiling ng mga kaanak. Binaha naman ang maraming lugar sa Tuguegarao, Cagayan dahil sa pag-ulan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 50 barangay ang apektado. Nananatili sa evacuation centers ang nasa mahigit 2,000 pamilya. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad habang sa bayan naman ng Aparin nalubog din sa baha ang ilang taniman at bahay. Nakahanda naman ang mga otoridad doon para sa posibleng paglikas ng mga apektadong residente. Isa na rin naman sa mga motorista ang Makilo Bridge sa Tinglayan, Kalinga matapos makita ng issue sa istruktura nito. Hinala ng otoridad, nakaapekto riyan ang pag-ulang dulot ng shear line. Pinayuhan na ang mga motorista na huwag munang dumaan sa tulay para sa pagsusuri at pagkukumpuni roon. Mga kapuso, nagpapaulan pa rin sa Palawan ang trough o buntot ng Bagyong Koto o dating Bagyong Verbena kahit nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng Pag-asa ang bagyo, 190 kilometers north-northwest ng Pag-asa Island sa Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 100 kilometro kada oras. Wala namang nakataas na wind signal sa alinmang panig ng bansa. May ilan pang weather systems ang magpapaulan sa Luzon, ang hanging amihan, easterlies at shear line. Mas makaaasa ngayon sa maayos na panahon tayo rito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central at Southern Luzon, kasama na ang buong Visayas at Mindanao, pero posible pa rin ang mga local thunderstorm, kaya maigi pa rin magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Light to moderate rains ang dapat paghandaan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Palawan, Zambales, Quezon Province, Negros Island at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Heavy to intense rains naman ang posibleng bumuhos partikular sa Cagayan. Maaari po yung magdulot ng baha at landslide. Pagsapit ng hapon, uulanin na rin ang ilang pang panig ng bansa. Umaga bukas at sa Linggo, Bonifacio Day, bahagyang huhupang ulan sa Cagayan Valley. Posible pa ring ulanin ang Palawan. Higit na mataas ang tsansa ng ulan sa maraming lugar sa bansa, kasama ang Metro Manila sa bandang hapon o gabi. Stable ang kondisyon ng isang Pinoy na naospital matapos ang matinding sunog sa isa pong apartment complex sa Hong Kong. Ayon po yan sa aming panayam kay Consul General to Hong Kong Romulo Victor Israel Jr. sa Super Radio DZBB. Dinala sa intensive care unit ang naturang Pinoy matapos siyang makalanghap ng maraming carbon dioxide mula sa sunog. Ayon sa Consul General, dinalaw na siya ng mga taga-Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Hong Kong. Isa pang Pinoy anya ang kabilang sa mahigit 200 hinahanap pa. Ligtas naman ang 25 pang Pinoy na nakatira sa naturang apartment complex. Nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga bombero sa Hong Kong. Sa tala ng Hong Kong Fire Department, halos 100 ang napaulat na nasawi sa sunog. Inaresto naman ng Hong Kong Police ang 2 direktor at isang consultant ng kumpanyang nagsasagawa ng maintenance sa mga nasunog na gusali. Para po yan sa posibleng kapabayaan at paggamit ng mga hindi dekalidad na material sa mga gusali.